Mangyaring maintindihan, mahal na hari. Nagulat si Lucius Antonines at tinaas ang kanyang kamay, ang selyo ko. Tahimik siyang tumingin sa kanyang kamay at biglang sumigaw ng galit, napakaabala nito. Agad na tumugon ang tao, patawarin ninyo ako, mahal na hari, ngunit ito ay ayon sa batas na itinatag ng nakaraang emperador, kaya mangyaring payagan ito. Kaagad na nag-utos si Lucius Antonines, tumayo. Magpadala agad ng isang makapal na slab ng bato, bilisan ninyo. Dinala ng isang gwardya ang makapal na slab ng bato at magalang itong iniharap gamit ang dalawang kamay. Narito na, mahal na hari. Dahan-daang bumaba sa hagdan si Lucius Antonines at sinabi, narinig ko na bawat tao ay may natatanging set ng mga buto sa kamay. Tama ba yun? Agad na sumagot ang kapitan na nasa malapit, oo, mahal na hari, narinig ko rin yun. Nagpatuloy si Lucius Antonines ng mabagal, ibig sabihin, wala ni isang tao sa mundong ito ang may parehong buto ng kamay na tulad ng sa akin, tama. Agad itong sinagot ng kapitan, tama yun, mahal na hari, ngunit sa isip niya ay iniisip, ano kaya ang iniisip ng taong ito ngayon? Mabilis na nagpasya si Lucius Antonines, sige. Bigla niyang binagsak ang kanyang kamay sa makapal na bato. Naglabas ito ng napakalakas na puwersa habang dinidiin niya ang bato, na ikinagulat ng lahat ng mga nasa ibaba. Napatanga ang mga tao habang pinapanood ang tagpo. Inihagis ni Lucius Antonines ang bato sa ministro mula kanina, itinuturo ito at sinabi, mula ngayon, ito na ang aking ikalawang selyo. Ipinunto ni Lucius Antonines ang bato na may bakas ng kanyang kamay at idineklara na kapag wala pang unang selyo sa isang dokumento, ang ikalawang selyo ay magkakaroon ng parehong kapangyarihan tulad ng isang utos ng emperador. Sa pangkalahatan, mas makapangyarihan ang unang selyo kaysa sa ikalawa. Kaya para sa mga maliliit na bagay, pindutin lamang ang selyo at tapusin na ito. Nakangiting sinabi ni Lucius Antonines, huwag na kayong bumalik dito para magreklamo. Nagatubiling nagsalita ang ministro, pero paano kung? Nakita ni Lucius Antonines na tila hindi pa rin siya titigilan, kaya nagtanong muli, ano yun? Kung may sasabihin ka, sabihin mo ng malinaw o papatayin kita. Natahimik sa takot ang lalaki at nanginginig na niyakap ang bato, yumuko ng magalang, at sinabi, isang karangalan ito, Ginoo. Sa mga sandaling yon, galit na nagtanong si Lucius Antonines sa mga nasa paligid, may iba pa bang gustong magsalita? Ang buong palasyo ay natahimik, walang narinig na kahit anong ingay. Ngumiti si Lucius Antonines nang may kasiyahan at sinabi, mas mabuti. Agad namang sumagot ang kapitan na nasa tabi niya, oo, mahal na hari. Muling nagtanong si Lucius Antonines, nakaayos pa rin ba ang mga paghahanda? Nakita niyang papalayo na si Lucius Antonines, kaya mabilis siyang sumunod at tumugon, oo, mahal na hari. Narinig muli ang boses ni Lucius Antonines, ang mga paghahanda para sa labanan, maayos ba ang lahat? Agad na tumugon ang kapitan ng walang pag-aalinlangan, sa ngayon, ang lahat ng proseso, kabilang ang paghahanda ng mga tao at pagsasaayos ng arena, ay maayos na isinagawa, mahal na hari. Gagawin ko ang aking makakaya sa nalalabing 40 araw upang matugunan ang iyong mga inaasahan. Mabilis na sumagot si Lucius Antonines, mahirap nga hintayin ito, hindi ba? Tatapusin ko ito agad, mahal na hari, sagot ng kapitan. Sabi ni Lucius Antonines, sige, pero kapitan, tungkol sa ikalawang selyo, ano ang palagay mo dito? Magalang na sumagot ang kapitan, sa tingin ko, ito'y isang napakagandang ideya, hindi pabaya o irresponsible, mahal na hari. Hindi pa lubos na kumbinsido si Lucius Antonines, kaya't muling nagtanong, talaga? Pero paano kung gamitin ng isang tao ang kapangyarihan ng selyo para makalamang ng hindi patas? Agad na sumagot ang kapitan, syempre, magiging masama yun. Pero mahal na hari, mula sa silangan hanggang kanluran, ikaw ang namumuno sa lahat ng bagay sa mundong ito. Hindi ito isang imperyo na mabubuwag ng katiwalian ng iilang tao. Umaasa ako na ang mahal na hari ay magsusumikap para sa dakilang pamumuno sa ilalim ng kalooban ng mga Diyos. Ang pagkilala at pagpaparusa sa mga tiwaling tao ay responsibilidad ng mas mababang nilalang. Tumawa si Lucius Antonines at tumugon, haha, naiintindihan ko, mukhang ganun nga, hindi ba? Magalang namang tumugon ang kapitan, isang karangalan ito, mahal na hari. Lucius Antonines ay nagbigay ng isang mapanuksong ngiti at nagsabi, paano kung may magplano ng pagtataksil pagkatapos magmabilisa ng maraming hukbo gamit ang selyong yun? Hindi ba't posible yun? Nalito ang kapitan sa kanyang tanong, ngunit napilitang tumawa at sumagot,
Sino ang magtatangkang gawin yon, lalo na sa iyo? Tumalikod si Lucius Antonines at nagpatuloy, kung ang isang matalinong tao na tulad mo ay maghanda ng isang bagay, sa tingin ko ay maaaring magkaroon ng kasiyahan. Muling nagtanong si Lucius Antonines, hindi ba sa tingin mo ganoon din? Tahimik na nakatingin ang kapitan kay Lucius Antonines, iniisip, babala ba ito o biro lamang? Nang makita ni Lucius Antonines na walang sinasabi ang kapitan, muli siyang nagtanong, bakit hindi ka sumasagot? Ang kanyang ngiti ay unti-unting naging mapanlinlang. O baka naman nataman kita. Nagtaka ang kapitan habang nakatingin kay Lucius Antonines, iniisip kung ano ang tunay na layunin ng taong ito. Nagpatuloy si Lucius Antonines, bakit hindi ka sumasagot? Nataman ba kita? Pinilit ng kapitan na alamin ang plano ni Lucius Antonines. Kaya't nang sumigaw muli ang emperador, Kapitan, dahil sa matinding kaba, napalunok ang kapitan bago dahan-daang sumagot, gagawin ko ang iyong ipinag-uutos, mahal na hari. Nabigla si Lucius Antonines sa kanyang sagot at sumigaw, ano? Naglakas loob kang sabihin na maghahasik ka ng rebelyon sa harapan ko mismo? Agad na sumagot ang kapitan, naalala ko, sinabi niyo noon na kung ako'y maghahanda ng isang rebelyon, magiging masaya ito. Yumuko ng magalang ang kapitan at nagpatuloy, kung nais ng mahal na hari, maaari kong ihanda ang pinakamakatotohanang rebelyon. Sisiguraduhin kong mas totoo pa ito kaysa karaniwan. Tumawa ng malakas si Lucius Antonines sa kasiyahan at sinabi, haha, ikaw ay tunay na perpekto. Napakahusay, panatilihin mo ang ganyang pag-uugali. Iyan ay isang utos. Yumuko muli ang kapitan at sumagot, isang karangalan, mahal na hari. Masayang nagpatuloy si Lucius Antonines, haha, maglakad-lakad pa tayo ng kaunti. Mabilis na yumuko ang kapitan at sumagot, oo, mahal na hari. Tahimik na napabuntong hininga ang kapitan, iniisip sa kanyang sarili, ligtas ako para sa ngayon, ngunit hanggang kailan? Paano ko ba magagawang manatili sa tabi ng taong ito? Ang eksena ay mabilis na lumipat sa kinaroroonan ni Alexis, kung saan naroon sina Speos, Nero, at Abydos. Maingat na sinusuri ni Alexis ang mga sugat ni Speos. Karamihan sa mga sugat ay gumaling na. Binabati kita, nakaligtas ka. Nang tanggalin ang mga benda, mabilis na sinabi ni Speos, buti naman. Ngunit nagpatuloy si Alexis, kailangan mo pa ng karagdagang paggamot sa mga susunod na araw, ngunit maaari ka nang umalis ngayon. Pinayuhan ni Alexis, dahan-dahanin mo lamang ang iyong paggalaw, iwasan ang pakikipaglaban ng marahas mula ngayon. Agad na tumugon si Speos, oo, Ginoo. Biglang nagsalita si Abydos, ang iyong paggaling ay maaaring maantala ng kaunti, ngunit bilang pagkilala sa iyong ambag sa labanan, bibigyan kayo ng espesyal na 3 araw na pahinga simula bukas. Isang gabay ang maghihintay sa inyo sa labas. Mabilis na sumagot si Speos, oo, Ginoo. Pagkatapos ay humarap si Abydos kay Nero at nagpatuloy, sinabi ko sa iyo, huwag kang gumawa o mag-isip ng kahit anong kalokohan. Nasa gitna tayo ng imperyo. Narinig ito ni Narcissus at mabilis na tumugon, oo, naiintindihan ko. Agad na sinabi ni Abydos, maaari na kayong umalis ngayon. Narinig ito ng dalawa at mabilis na umalis. Sa mga sandaling yon, may sumigaw ng, hoy, matandang Alexis. Mabilis na sumagot si Alexis, ano? Kalbo. Agad niyang tinanong ang bagay na bumabagabag sa kanya, may pagkakataon bang nagbabago ang personalidad ng isang tao pagkatapos ng operasyon sa ulo? Nang marinig ito, agad na nagtanong si Alexis, nagbago rin siya, ha? Nabigla si Abydos at tinanong, ano ang ibig mong sabihin sa Rin? Normal ba ito? Mabilis na nagtanong si Alexis, tumingin ka na ba sa loob ng utak ng isang tao? Napatahimik si Abydos at hindi makasagot. Nagpatuloy si Alexis, syempre hindi, isang bastos na kalbo tulad mo na madalas basagin ang mga ulo ng iba, pero hindi mo kailanman sinilip ng mas malapitan. Agad na sumagot si Abydos, huwag mo akong kutsain at magsalita ka ng malinaw. Nagpatuloy si Alexis, may bibig lang ako kapag kailangan kong magpaliwanag sa mga hanggal. Ang utak ng tao ay kilala na sa loob ng libu-libong taon. Patuloy na ipinaliwanag ni Alexis, isang sensitibo at komplikadong bagay ang utak. Ang lahat ng kaluwalhatian na naabot ng Imperyong Romano sa loob ng maraming henerasyon ay isang butil lang ng buhangin kumpara sa utak ng tao. Tahimik na nakinig si Abydos habang ipinaliwanag pa ni Alexis, kinailangan kong magbutas ng ulo, alisin ang likido, at muling isara ito. Hindi ko rin ito gaanong nauunawaan, ngunit ang buhay ng tao ay dapat laging unahin.
Siyempre, anumang bagay ay maaaring mangyari. Sa sandaling yon, may nagsalita, narito na. Nang makita ni Speos ang bahay, agad niyang tinanong, isang maliit na bahay lang ba ito? Agad na sumagot ang tao, inakala mo bang bibigyan ka ng bahay na may minahan at pribadong pool? Mabilis na tumugon si Speos, hindi ko sinabing hindi ko gusto, sinabi ko lang na maliit ang bahay. Agad na sumagot ang tao, dapat ka nang magpasalamat para dito. Ngumisi siya at pabulong na nagsabi, ang batang ito ay nagsisimula muli mula sa pagbabalik niya mula sa ilalim ng lupa, ha? Sumunod ka sa akin. Lumapit siya sa bahay at nagpatuloy, isa lang itong kwarto para sa isang tao, pero mas maganda pa rin ito kaysa sa kwarto ng coach. Marahil narinig mo na ito ng maraming beses, pero ipapaalala ko ulit sa iyo, ito ang sentro ng imperyo, at kahit mga sundalo ng Legion ay nakatira sa mga ganitong apartment. Hindi ka maaaring tumakas at wala kang mapagtataguan, kaya mas mabuti pang huwag kang gumawa ng kahit anong kalokohan. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw, magkakaroon ka ng 3 araw na pahinga, pagkatapos ay bumalik ka na sa training area bago mag-agahan. May tanong ka pa ba? Mabilis na tumugon si Speos, wala, Ginoo. Nagpatuloy ang tao, kung ganoon, sa susunod na 3 araw, mag-enjoy ka hanggat kaya mo, dahil hindi ka na magkakaroon ng ganitong pagkakataon ulit. Pagpasok nila sa bahay, hindi napigilan ni Speos na magtanong, totoo ba ito lahat? Parang kahapon lang nasa bilangguan ako. Mabilis na tumawa si Nara at nagsabi, napakaganda talaga dito. Isang ginhawa, Speos. Agad na nagtanong si Speos, ano ang gagawin natin ngayon? Lalabas ba tayo o kakain ng kahit ano? May natira pa tayong pabuya. Nag-alinlangan si Nara at nagsabi, Speos, hindi ka pa ganap na gumagaling. Magpahinga ka muna ngayon, bukas na tayo lalabas. Medyo nadismaya si Speos, talaga? Sayang naman ang oras. Sige, gagawin ko ang sinasabi mo, dahil mas malakas ka kaysa sa akin. Bahagyang nagulat si Nara sa sinabi ni Speos, ha? Lumakad siya papunta sa isang silid at nagsabi, kukunin ko na ang mas maliit na kwarto. Agad siyang pumasok, hindi binigyan si Nara ng pagkakataon na tumanggi. Tiningnan ni Nara ang pintong mahigpit na isinara at nag-isip, nakikinig ba siya sa akin dahil mas malakas ako? Magkaibigan naman kami, di ba Speos? Sa mga sandaling yon, habang mahimbing na natutulog si Speos, isang maliit na bahay ang biglang lumitaw sa kanyang panaginip. May umaalingaw-ngaw na batang boses. Mahal na kapatid, tumakas ka noong kami pinatay. Nakaupo sa harap ni Speos ang isang maliit na grupo, nakatitig sa kanya. Mas mabuti sana kung ikaw na lang ang namatay. Tinatawag mo ang sarili mong panganay. Tahimik na kinuha ni Speos ang cake at kalmadong nagsabi, oh, heto na naman. Mukhang naiinis siya, sawa na ako rito. Dapat ay alagaan ng bawat isa ang kanilang sarili. Bakit mo ako sinisisi ng ganito? Unti-unting naglaho ang laman ng katawan ng lalaking nakaupo sa harap habang sumisigaw ito, duwag. Tumingala si Speos at nakita ang eksena, agad na nagsabi, putik, huwag mong gawin yan, nakakainis. Unti-unting lumitaw ang mga puting kalansay habang galit na nagsasabi, nakakahiya, duwag, pero salamat at sa wakas magkasama na tayo ulit. Patuloy na tinatawag ng mga kalansay si Speos, halika, kapatid, sumama ka sa amin. Mamatay tayo ng sabay, pero buong tapang na sagot ni Speos, hindi ako sasama. Kayo na lang ang mauna. Agad na sumigaw ang mga kalansay, ang mga tao'y tumatakbo kapag namatay ang kanilang mga magulang at kapatid. Nag-init ang ulo ni Speos sa narinig at sinagot, hoy, dapat nga magpasalamat kayo na buhay pa ako? O kaya naman, magsabi naman kayo ng iba minsan. Isang galit na kalansay na may nagliliyab na pulang mata ang sumigaw ng malakas, hindi ka makakatakas ngayon. Mamatay tayo ng sabay. Galit na sinipa ni Speos ang ulo nito. Hindi na nakapagtimpi si Speos at sinipa ang bungo, putik, sabi ko nang huwag mong gawin yan, nakakainis. Patuloy siyang umatake sa mga kalansay, bakit hindi kayo nakikinig sa akin? Galit na sinarado ni Speos ang kamao at sumigaw, hindi kayo nakikinig sa akin kahit kailan. Agad na naduraj ang mga kalansay sa lupa. Tinapakan ni Speos ang mga ito nang walang pag-aalinlangan. Hindi pa ba kayo nagsasawa sa ganito? Tama na. Samantala, sa labas, mahimbing pa rin siyang natutulog sa kama, pero sa sandaling ito, may ngiti sa mukha ni Speos. Sa loob ng bahay, may naririnig na kakaibang ungol. Unti-unting nalalaglag ang hindi mabilang na mga balahibo. Bigla niyang hinawakan ang kanyang ulo at napasigaw sa sakit, ha? Ang sakit, putik, kailan ba ito matatapos?
May sumangga na bahagyang amoy at naisip niya, ano yun? Anong amoy yun? Pumunta siya sa pinanggalingan ng amoy at nakita si Narcissus na nakaupo sa mesa, kumakain ng kung ano, at naitanong niya, ano yan? Sumagot ang bata, tinapay. Eksaheradong sabi ni Speos, oh, trigo. Mukhang hindi alam ni Speos kung ano ang tinapay kaya sinabi niya yon. Matapos niyang sabihin yon, mabilis niyang kinuha ang tinapay at nagsimulang kainin ito ng mata ko, totoo nga, trigo. Ang tagal na mula nang huling nakatikim tayo ng trigo. Araw-araw na lang tayong kumakain ng barley na parang mga hayop. Tinanong niya si Narcissus, ikaw ba talaga ang bumili ng lahat ng ito? Nagatubiling sumagot si Narcissus, hindi ako ang bumili. Isang lalaking nakatakip ng hood na tila kakaiba ang itsura at kanina pang nakatayo sa likuran ni Narcissus, sa wakas ay nagsalita, syempre, ako ang bumili ng mga ito, itong mapagmataas na Romanong mamamayan. Sabi ni Narcissus, si Dices ang naghanda ng lahat. Nagtanong si Speos, Dices. Umupo si Dices sa tabi ni Narcissus at nagsabi, ang kwarto ko ay nasa ibaba. Narito na ako 2 araw bago kayo dumating. Nagpatuloy si Dices, syempre, inadjust ko rin ang bakasyon ko para matugma sa inyo. Bilasan nyo, kain na at lalabas tayo. Nagtanong si Speos, sakto lang ba ang panahon sa labas? Habang kumakain, nagsalita siya, hindi naman malamig, wala pa tayo sa malamig na panahon. Nagtanong si Speos, kung hindi malamig, bakit ka nakabalot ng ganyan? Tumingin si Dices sa kanyang shawl at nagsabi, oh, ito ba? Hindi maganda kung makikilala tayo sa kalsada. Kapag lumabas ang isang gladiator, kadalasan ay sinusugod siya ng mga siga. Ako'y residente ng Roma kaya ayos lang sa akin, pero kayo, lalo na si Narcissus. Susuundan kanila at gagambalain sa labas. Ang langit ay maliwanag at maaliwalas, at abala ang mga tao sa kanilang mga gawain. Masiglang sinabi ni Speos, naririnig ko lang dati, pero totoo pala, ito ang puso ng Roma. Medyo naguguluhan, nagtanong si Dices, anong ibig mong sabihin? Palagi ka lang kasi pumupunta sa training ground at sa arena, kaya baka hindi mo pa alam. Hindi pa nga tayo nakakarating sa pangunahing kalsada. Sa bayan ko sa Timog, maraming kalsada na ganito. Habang naglalakad, nag-isip si Narcissus, kung ikukumpara sa Roma, ang Gori ay para lang butil ng buhangin. Nagbanggit si Dices ng ilang masayang bagay na maaaring pagpilian ng lahat, kalilimutan na natin ang mga nakakabagot na bagay. Saan ba tayo unang pupunta? Pwede tayong maglibot, kumuha ng merienda, o baka gusto niyo pumunta sa mga paliguan. Nakapagbabad na ba kayo sa mainit na tubig? Ngunit malamig na tumanggi si Narcissus, sa ngayon, gusto ko lang maglakad-lakad. Nag-isip siya, kung magtatanong ako sa buong paligid, baka makakuha ako ng impormasyon tungkol sa prinsesa. Sumang-ayon si Speos, oo, tama ka. Matagal na rin mula nang makalabas tayo, kaya masaya na ring maglibot dito. Nagtanong si Dices, doon ba tayo pupunta? Sabay turo sa direksyon ng isang karwahe. Nakita ng kusang lakad ang 3 lalaking nakatakip ang mga mukha at nagtaka, sino kaya ang mga taong ito? Ilang sandali pa, huminto ang karwahe sa harap ng isang bahay kung saan nagbababa ng mga kagamitan ang mga manggagawa mula sa karwahe papasok sa bahay. Biglang sumigaw ang isang lalaki, bilasan nyo. Isang lalaking may benda sa mga binti at pilay ang naglalakad habang patuloy na nagbubuhat ng mga bagay, habang pinapagalitan siya ng isa pang lalaking nagsasabi, dalian nyo. Tinuligsa siya ni Katina, huwag mo silang pilitin ng sobra, may kapansanan na nga sila. Agad namang tumiklap ang kayabangan ng lalaki at magalang na yumuko, opo, Señorita. Nagtanong si Katina, saan ka ba galing buong umaga? May nakangising sagot ang lalaki, bibili po ng mga pagkain, gulay man o karne. Yung mga sariwa mabilis maubos. Umalis si Katina at sinabing, mabuti. Pag-alis ni Katina, biglang nagbago ang tono ng lalaki at muli niyang pinagsabihan ng mga tauhan, sabi ko, bilasan nyo. Tinatamad na ba kayo? Galit na galit ang isang lalaki sa ugali nito, pero dahil sa kanyang mababang katayuan, hindi siya makapagsalita. Sa isip niya, pagod na ako sa training, tapos kailangan ko pang magbuhat ng mga bagay sa oras ng pahinga. Nakatingin ang lalaki kay Speos na tila nagpapahiwatig ng galit, kaya tinanong siya nito, anong tingin mo? May problema ka ba? Gusto mong masaktan na parang kabayo? Patuloy siyang minumura ng lalaki, akala mo ba anak ka pa ng commander ng kanluran? Kung pakiramdam mo'y mali, itanong mo na lang sa mga gladiador na nakita mo kanina. Mahinang sagot ng lalaki, wala po, sir. Ngunit sa puso niya,
Tahimik siyang nagmumura, putik, sila nga nag-e-enjoy kanina umaga. Sa kasamaang palad, hindi lumayo si Katina at narinig ang mga masasakit na salita ng lalaki. Hindi niya ito napansin at patuloy siyang nagsalita ng malaya, siguro nga binigyan sila ng bakasyon pagkatapos wasakin ng pamilya mo, di ba? Bumalik si Katina at nagtaka, ano ang sinabi mo? Agad namang bumaling ang lalaki at nakiusap, Senyorita, patawarin niyo ako. Hindi ko na siya guguluhin. Hindi, sandali lang. Pagbabago ng eksena, naglalakad si Narcissus sa isang napakamasiglang lugar. Binabad siya sa tubig kasama sina Dices at Speos na parehong mukhang relaxed. Natapos ang lahat sa pagligo at umalis na sila. Sabi ni Speos, ang sarap, parang muling ipinanganak. Nagtanong si Speos, ano yun? Sumagot si Dices, baka sugal. Biglang lumiwanag ang mga mata ni Speos, sabay sabing, sugal. Agad siyang pinigilan ni Dices, huwag kang papasok dyan. Puro manluloko lang yan.